Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay trader turns $1 million into $6.7 million on this token launch. Kaya yan, meron daw po isang trader meron po siyang investment na $1 million. Yan, napakalaki naman po nito na kanyang investment dito. Ngunit ang kanyang nangyari po rito ay nagawa po niyang palaguin ito ng $6.7 million. Kaya yan, malaki na rin po yan. Malaking puhunan, malaking kita. Kaya yan. At ang kanyang ginawa ay siya po ay nag-trade ng isang bagong launch na token. At yan po ang ating malalaman kung anong token ba yan sa balita na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay on-chain data shows how a trader turned $1 million into several millions after being the first to buy into a newly launched token. Kaya ayan, siguro sobrang yaman ng trader na ito. Kasi kayang-kaya niyang mag-risk ng $1 million na puhunan. Ayan, sa pamamagitan ng pagbili ng isang newly launched token, bagong-bagong token yan. At masasabi kong napaka-risky po nito. Maliban na lamang kung yung token na ito ay talagang nakakasigurado ka na magiging successful ito na token. Kaya yan, at ang nangyari po rito ay kumita siya sa kanyang 1 million ay kumita po siya ng $6.7 million. Yan, the cryptocurrency industry is rife with money-making opportunities. However, having the right amount of capital and tools as well as being right on time can make the difference between making and losing money. Ayan, totoo po yan. Ang industriya po ng cryptocurrency ay pwede po talaga tayong kumita dito. Marami pong mga opportunities dito para kumita or palaguin yung ating puhunan. Yun nga lang at may risk po talaga ito. Magagawa mo lamang ito kung meron kang tamang funds or pondo at saka mga tools. Yan, yung mga tools ay kasama na po dyan yung iyong kaalaman, yan, nalalaman at yung timing. Yan, kung ikaw ay nakapasok sa tamang oras, yan, kung ikaw ay nakabili sa mababang presyo, yan, ayan po yung talagang magiging advantage mo para kumita ng pera. Ayan, in a recent development, it all came together for a trader who bought into the newly launched crypto token Satoshi VM or SAVM or SAVM. Ayan, ito po yung bagong token na kanyang binili, Satoshi VM. Ayan, Satoshi VM brands itself as a Bitcoin-based ZK rollup and layer 2 solution that uses native BTC as gas. Kaya yan. Meron pala siyang kakaibang feature dito. Gumagamit po siya ng ZK rollup at yung kanyang transaction fee ay Bitcoin. Yan, yung babayaran natin kung gagamitin mo itong layer 2 solution na ito. Ang transaction fee ay nasa BTC or Bitcoin. While the platform only recently launched on the testnet, it released its native SAVM token on Uniswap on Friday. The hype launch event attracted many investors, including a trader who paid others to get in the front row. Ayan, ito raw ay kamakailan lamang ay na-launch po siya sa kanyang testnet. Tapos na-release po yung kanyang native token na SAVM dito kay Uniswap nitong nakalipas na Friday. At yan, meron po siyang hype na launch event. Yan, ibig sabihin ay meron po talagang nag-influence sa maraming mga investor para tumaas yung kanyang presyo. Yan, at kasama po rito ay isang trader. Yan, na binayaran niya raw yung iba. Ayan, para lamang siya ang malagay sa unahan.
Ayan. According to Look on Chain, the trader paid a bribe of 141.66 ETH, approximately $343,000, to be the first to buy SAVM using a popular trading booth, Banana Gun. The trader acquired 2.61 million SAVM tokens for approximately 277 ETH, approximately $681,000. Yan, ang tindi po ng trader na ito. Ayan, nag-bribe po siya. Ayan, or nagbayad po siya ng 141.66 Ethereum na nagkakahalaga ng $343,000 para lamang siya ang kauna-unahang makakabili ng SAVM na token. Ang tindi po nito. Talagang yung trader na ito ay ang laki ng kanyang pagtitiwala sa dito ay SAVM na ito ay magtatagumpay or ito ay magbibigay ng malaking kita sa kanyang hinaharap. Ayan, sa hinaharap nito. Ayan, ginamit po niya ay isang trading booth para makabili ng napakaraming amount ng SAVM token. Kaya sa ang ginamit po niyang trading booth ay si Banana Gun at nagawa po niyang makabili ng 2.61 million na SAVM tokens. At yan po ay nagkakalaga ng 277 ETH. Ayan, approximately ang value po niya yan sa US dollar ay nasa $681,000. Within a few hours after its launch, the token had increased by more than 500% on their initial investment. The trader initially liquidated 2.16 million SAVM for $4.38 million and has since gone ahead to sell the rest of their holdings. Kaya ayan, yung sumunod na nung ito ay na-launch na, ayan, ay mga ilang oras lamang ay sumabog po yung market price ni SAVM ng 500%. Kaya ayan, yung kanyang initial investment po pala ay sumabog po ng 500%. Kaya ang ginawa ng trader, ang kanyang sunod na ginawa ay nagbenta po siya ng kanyang 2.16 million na SAVM at nagkakalaga po yan ng $4.38 million. Kaya kumita po talaga siya. Tapos pagkatapos ay binenta na rin niya yung iba pa, yung mga natirang SAVM niya. At sa kabuuan ay kumita po siya ng nasa $6.77 million. The address holds a balance of 0.07 SVM at the time of writing. The total profit realized from the SAVM trade had exceeded $6.77 million. Kaya yan po yung kanyang total na kinita yan sa pagtitrade ng SAVM na ito. Ito po yung aktual na tweet ni Look on Chain yan, sa naganap na pangyayaring ito. In just 3 hours, this trader made $6.77 million on SAVM. He used Banana Gun and a bribe fee of 141.66 ETH to be the first one to buy SAVM at the opening, buying 2.61 million SAVM with a total cost of 277.66 ETH. Kaya ayan, ang tindi po nito. Nag-bribe pa siya ng iba para lamang siya yung mauna na makabili ng SAVM token. Yan po yung mga screenshot ni Look on Chain sa naganap na transaction na siyang nagpapatunay sa mga isinagawang transaction ng trader na ito. Bold move or insider trading? Ayan na naman po yung tanong dito. Yan, talaga nga bang ito ay risky move? Yung talagang ito ay kagagawan ng isang trader, totoong trader, or isa nga ba talaga itong or baka naman ay isa itong insider trading. Ayan, speculation abounds on CryptoX regarding the entity behind the largely profitable SAVM trade, while some argued that the transactions was merely done by a trader who had a large capital at their disposal. Other points to the rapid timing as evidence that an insider may have capitalized on the opportunity. Yan. Kasi kung pag-iisipin natin ito, ay sino ba naman ang maglalagay ng kanilang $1 million na investment dito sa bagong-bagong token na ito? At hindi mo alam kung ito ay talagang
magiging successful or hindi. Pwede pong mawala yung kanyang $1 million na yan. At kung pag ikaw yung nagmamay-ari niyan, ay kayang-kaya mo bang parang isugal yan? Ayan, 1 million. Kaya it's either bold move or insider trading daw ito. Kung pag insider trading ka at meron ka talagang source yan, sa loob, ay talagang hindi ka matatakot na ilalagay yung iyong 1 million na investment at yan, kasi alam mong talagang kikita ka. Yan, kikita ka talaga rito. Kaya yan po, it's either bold move or insider trading ito. Yan po yung pananaw ng mga crypto community sa pangyayaring ito. In either case, the latest development also highlights the transparency of blockchain systems. While everyday users may not be aware of such high-profile wins in the traditional investment world, blockchain enhances transparency and always allow anyone the right resources to profit. Yan pong muli. Pero kung pag ako ito, 1 million na puhunan tapos ilalagay mo sa isang bagong token, ay para sa akin po ay hindi ko po kaya yan. Sa tingin ko ay napakataas po yung risk at iiwasan ko po yan. Yan, pero yan nga, kung totoo yan na isang trader, posible pong ang isang scenario rito ay baka naman ubod ng yaman yung trader na ito, na ayos lamang sa kanya na mawala yung kanyang $1 million. Kaya rinisk niya ito at kumita po siya ng $6.7 million. Yan po ang isang posibleng scenario rito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.